traidor kung bansagan ang sakit na kanser. Kinatatakutan, hatid sa biktima nito, pagdurusa, pait, kamatayan. Taong 2003 nang matuklasan ni Tessie Sobrevilla ang isang bukol na tumubo malapit sa kanyang dibdib. Noong gabi yun, siyempre nag-alala na ako. Naramdaman ko hindi na nakatulog din ang asawa ko. Sabi niya, hindi natin pwedeng patagalin to. Luluwas tayo ng Maynila, pa-check up kita. Sa mammogram, nakita ang maliliit na bukol na nakapalibot sa dibdib ni Tessie. Agad siyang isinailalim sa isang major operation para masuri ang mga bukol na ito. Sa biopsy, napag-alaman na si Tessie ay may stage 2 breast cancer. Nag-iiyak na ako na nag-iiyak. Siyempre, ninervyos na ako dahil sabi ko, cancerous ba? Sabi ko. Sabi ng mister ko, hindi. Tinanggi pa niya sa akin dahil nag-aalala nga niya siya sa akin. Dahil alam niya mag-iisip ako nga dahil dalawang kapatid ko na namatay sa cancer. Yung panganay kong kapatid, namatay sa lungs. Tapos yung pangalawa kong babaeng kapatid, breast cancer din ay kinamatay. So patatlo ako sa pamilya namin. Kinailangan ni Tessie na sumailalim sa chemotherapy. Dito niya unti-unting natikman ang pait na dulot ng sakit na kanser. Ang lalagas na yung buko. Talagang parang akong batang umiiyak. Sabi, iyak na iyak ako noon. Kita ko rin yung anak ko umiiyak. Siguro naaawa siya sa akin. Alam ko, binibigyan niya ako ng kalakasan niya. Sabi niya sa akin Mami, buhok lang yan. Sabi niya, babalik pa naman yan. Sabi ko, wala, pangit-pangit ko na. Sabi niya, hindi, ganito, magbandana ka na lang. Tahan mo kailangan maganda yan. Nako! May nabulit si tatay sa inyo. Yes! Diba? Huwag mong palampasin. In-encourage niya akong lumakas ang loob. Sa likod ng bandana ay pansamantalang naikubli ni Tessie ang hirap na pinagdadaanan. Sinubukan niyang muling ngumiti sa gitna ng pagsubok. Subalit, hindi rin ito nagtagal. Tata? Ay! Ano nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Stroke ang asawa ko. Parang naramdaman ko nung gumuho na lahat sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Lord, sabi ko, kung hindi mo rin lang naman ako pagagalingin at saka ang asawa ko, hinihiling ko po sa iyo, kunin mo na kami parehong mag-asawa dahil hindi ko na kaya ito para isang hirap na lang ng mga anak ko. Para kung ano man ang gastos o hirap, sabayin mo na kami mag-asawa. Sabi ko ganyan dahil hindi ko talaga kaya ito. Dininig ng Diyos ang daing na iyon ni Tessie. Sa lugmok na kalagayan, binisita siya ng isang kamag-anak na mananampalataya. Siguro ako nasusunod dun sa dalawang kapatid ko. Ate Tess, hindi ganun. May Diyos tayong buhay, sabi niya. Ikaw ipagpe-pray ka namin. At saka subukan mo kayang umattend sa church. Ewan ko ba, nakaramdam ka agad ako ng kakaibang, yung feelings ko, para bang yung presensya ng Lord agad ay nasa sa akin. Talagang hindi ko mapigil yung tulo ng luha sa mga mata ko. Doon nagdesisyon si Tessie na isuko ang pagod na kaluluwa sa Panginoon. Kaakibat ng pagsukong iyon ang paglago niya sa salita ng Diyos. Yung takot ko, unti-unti nang nawala yon dahil sa nakakilala na nga ako, nakaka-attend na lagi ako sa church. Tinulungan naman ako ng mga kapatiran na nagba-Bible study sa bahay. Nagtuloy-tuloy ang chemotherapy ni Tessie. Bagamat nakakaranas ng panghihina ng katawan, na mayani ang espiritual niyang lakas. Basta ang pananampalataya ko nasa Lord. Na alam kong hindi nga niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwan dahil yun ang pinanghawakan kong pangako niya na kailan may hindi magbabago. February 4, 2005, muling sumailalim sa mammogram si Tessie. Laking gulat niya nang ibalita ng doktor na wala nang makitang bukol sa kanyang dibdib. Nang makuha ko ang result, purihin ng Panginoon, negative. Binigyan ako ng Diyos ng himala. Pinagaling niya na ako. May Diyos tayong buhay na hindi tayo pababayaan. At kasabay naman ng kanyang paggaling ay ang pagbuti na rin ng kalagayan ng kanyang asawa. Naging matatag talaga dahil ito'y malaking pagsubok sa amin. Pero sa ngayon masaya kami mag-asawa at pareho kaming pinagaling ng Lord. Nagpapasalamat ako sa Kanya. Kung ikaw ay bihag ng takot, pagdurusa, at pait sanhi ng malubhang karamdaman,
hindi ka na mananatiling biktima. Sapagkat tinuldukan na ng tunay na manggagamot ang kapangyarihan ng anumang sakit. Siya ang Diyos na nabayubay sa krus para sa iyong kalayaan, ang Panginoong Hesus.